Sa linya ngayon si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang spokesperson po ng Bureau of Fire Protection. Good morning po, sir. Good morning, Sir Ted, at good morning, DJ Chacha. Yes, Happy New Year. Happy New Year po sa inyo. O ito nga po, kapapasok lang po ng bagong taon. Hingi lang po kami sa initial data po ng Bureau of Fire Protection. Kamusta po ang sitwasyon natin? Ngayong bagong taon, ilan po ang nasunugan na mayroon pong kinalaman sa mga paputok? Masasabi natin kahit paano ay talagang marami nang natuto, no? Ay naging mapayapa ang assessment namin dahil ang naging total of fire incident na caused by firecracker and pyrotechnics ay umabot lamang sa 28, no? 28 po. At compared natin yan sa 2024 ay total of 39. So kahit paano po bumaba, no? From 2023 nga ay nasa 43. Mm-mm. So 43, 39, so 28. So that's a good Good sign. sign na talagang marami na ang talagang tumutugon sa panawagan ng iwas paputok. Oo, ito po. So yan po, pero hindi pa rin na zero. Ang goal talaga namin sana ay masiro pero Oo. talagang it's very impossible to eradicate yung Oo. sunog dahil sa pyrotechnics and firecrackers. Oo. Yes po. Pero better pa rin po than last year and the previous year na data kasi nga 28 lang, though meron pa rin. Pero sir, saan pong area ito? Ito po ba Metro Manila lang o kasama na po yung buong bansa? Nationwide na po yan. Meron na dito sa Metro Manila, yung sa Taguig, sa ibang karatig probinsya, pero meron din po outside talaga ng Luzon. Sa Visayas, yung sa Cebu, yung tindahan ng paputok doon sa Cebu province. Kasi po etong Disyembre, for the month of December alone, yung 28 po hindi lang yan December po Ang for December alone ay merong 11. Yan, 11 fire incident na dahil sa pyrotechnic at firecrackers. Yung iba doon, yung 17, kasi kami po ay calendar year, no, ang binibilang natin. Calendar year ng 2025 mula January 1 hanggang katapusan ng Nobyembre ay meron ng recorded na 17. Pero karamihan doon sa 17 ay halos sa first week din ng January. So existing 17, so etong December ay may karagdagang 28, 11 kaya naging 28. Actually Oo. po meron na tayong recorded agad na isa for 2026. Okay. Yung sa Saan po Sumulong. yan? Opo, Sa Antipolo? Sa Sumulong, Oo. Antipolo, tindahan ng paputok. Kaya yun talaga ang panawagan namin. At yung proactive measures na ginawa kahit paano, na yung mga tindahan ng paputok ay dapat malayo sa mga kabahayan, talagang nag-comply. At yun po, nasunog, sumabog yung mga paputok doon pero wala namang naulat, nadadamay na kabahayan o di kaya yung injury. Yes po. Ito pong mga nasunugan po na ito, bukod po dun sa mga may tindahan ng paputok, meron din po ba yung dahil nagsimula lang sa halimbawa paputok na simple kaya po lumaki yung apoy? Marami po at halos ganun ang insidente. Sa katunayan, yung nangyari sa Dagupan, no? At doon kung saan dalawang namatay, yun po ay bahay. Di ba? Bahay siya pero nag-stack po ng mga paputok at sumabog at maliban sa dalawang namatay ay 13 ang sugatan. Kaya yung iba rin po ay kabilang na dito sa total, no, ang yung mga sasakyan, yung mga vehicular na pagsabog ng mga pyrotechnics. So meron din tayong mga recorded na ganun, dalawa, no, na habang binabiyahe yung panindang paputok ay nagkaroon ng ignition at hindi tama ang pag-handle ay naging dahilan ng pagsabog din ng mga paputok. Sir, Chief, meron po bang specific na paputok na yun madalas ang cause po nitong mga sunog? Yung pumapasok sa mga kabahayan, ang tinitingnan natin diyan madalas yung kwitis kasi kung medyo hindi pa straight vertical ang paglipad, kung halimbawa nakaslant ay may posibilidad na pumasok sa mga bintana ng bahay or mga kurtina, no, at hindi na malaya ng mga kapitbahay ay yun po ay dahan-dahan na yung ember niya o yung spark niya ay unti-unti nang nagsisimula para
lumihab ang mga light material at yun po ang mga recorded natin. Meron din yung mga triangle na maliliit lamang kasi pag malapit masyado sa kabahayan yun na pinaputok, yung mga lumilipad na papel noon ay umaapoy-apoy pa yun eh. Kaya yun, pumapasok rin sa mga light materials, sa mga madaling lumiyab at hindi na malayan ay nagiging dahilan rin po ng sunog. Oo. Pero yung mga imbakan talaga or maraming stock ng paputok, yun po talagang ignition lang ang ang kulang noon. Kaya talagang doble ingat talaga doon, no? Sa tulad sa paputok, no? Bawal na yung tindahan ng mga paputok, bawal na bawal yung mga naninigarilyo kahit 15.5 meters away, pinagbabawal namin. Lalo na yung fireworks discharge sa mga tindahan ng paputok ay 91.5 meters away dapat. So hindi pwedeng mag-testing. Yun ang nabalitaan sa Cebu Province. Yung nahuli na yung isa, actually may update pa doon, may ongoing paghuhuli pa sa isa, yung kapulisan natin kasi bumili raw ata ng paputok. Although yung mga seller natin ay talagang educated yan, alam nila kung anong dapat gawin, pero yung mga buyer ay talagang pasaway. Nag-testing daw ata ng gusto niyang bilhin kung talagang malakas. Yun, nasunog yung mga makeshift doon sa Cebu Province area. Ngayon po tapos na yung salubong sa bagong taon, pero baka meron pong mga nakikinig at nanonood po sa atin na meron pang mga natirang paputok sa mga tahanan nila. Ano pong reminder nyo sa kanila? Pwede naman na gamitin pa sa kung talagang meron mga yung mga fireworks or designated area lamang, no, at malayo sa kabahayan at mayroon pa yan na minomonitor pa natin ang patuloy na paggamit ng mga nasabing paputok na yan. Pero kung yung mga hindi na talaga sumabog na ginamit kagabi, wag niyo yan i-recycle. Ilagay niyo yan, ibabad niyo yan sa tubig. Babad talaga hindi pwede yung basain lang. Babad talaga, tapos yung na-saturate na ng tubig, saka natin i-properly dispose. Pwede natin ilagay sa mga double plastic, no, para properly ay matapon natin yan sa tamang kaparaanan. Hindi pwede itapon lang sa mga kanal o di kaya kung saan-saan lang dahil hazardous na yung chemical doon na content, yung tubig na may halong mga pulbura. So sabihin lang sa sa mga kumukolekta ng mga basurahan para ma-dispose ng maayos. Opo. Doon po sa mga Christmas lights po, itong Christmas season, meron na ho kayong reported na mga yun po ang dahilan ng sunog, Superintendent? Yes, Sir Ted. Actually, yan pa rin ang naging number one na pinakamaraming cost, no. Kabilang na actually ang Christmas light, pero electrical cost, no, kasama doon ang loading ng Christmas lighting, ang short circuit, yung mga umiinit na mga appliance dahil naiwang nakasaksak. So yes po, kabilang siya doon sa subcategory ng electrical cost. Number one pa rin po yan ng dahilan ng sunog nationwide. Umabot yan sa 6,670. No? Yes po. Opo, 6,670 sa buong taon na po ito. Yes po, out of 15,721 na sunog sa buong taon. So sadyang bumaba po ang kahit paano bumaba po ang overall sunog ng 30%, no, dahil 2024 ang recorded natin na fire incident or yes po, ang fire incidents ay 22,302. So halos 30% po ang binaba, naging 15,721 na lang, no? At yung pangalawang common causes niyan, yung open flame, dahil marami pa rin po yung pabaya, nagluluto, unattended, o di kaya yung mga LPG ang dahilan ng sabog at naging dahilan din ng sunog. Opo. Yung mga fumes po ng LPG ang pinag-uusapan natin. At pangatlo po yung ember and sparks, kaya karagdagan din po factor yung mga sparks and embers po aside sa mga cigarette butts na common, yung etong season nga ng December na puputok. Yes po. Opo, sige po. Pero yung kanin yung binabanggit po, no, ang pinagmulan po ay mga paputok. Oo, kapansin-pansin nga po ang pagbaba niya. And so far po, as we speak now, again, ilan po ito nationwide, sir? Ilang insidente?
Yes po, nationwide for 2025 Mhm. ay 28, no? Okay. 28 po lahat. Opo. Compared sa 2024 na Oo. 39. Opo. Sige po. Salamat po na marami muli sa inyo pong report at siguro po hindi naman sa Grinch ka o spoiler ka. Talagang kapag malakas ang buhos ng ulan sa salubong ng bagong taon, yan ang solusyon din dyan. Oo, kung hindi mo maban itong mga paputok. Anyway, salamat po na marami sa inyo pong hanay sa lahat po ng ating mga bayani sa Bureau of Fire Protection. Masagana at payapang bagong taon po sa ating lahat. Maraming salamat din, Sir Ted, sa pagkakilala sa mga kawanihan ng pamatay sunog. Maraming salamat po, Ma'am DJ Chacha, at sa lahat pong nakikinig at nanonood po. Salamat Happy na New marami. Year. Happy New Year! Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo